Bumagsak na mga bahagi ng bahay, bitak na mga dingding at sahig, at mga basag na gamit. Ito ang iniwang pinsala ng magnitude 5.8 na lindol sa San Francisco, Southern Leyte. Alas 7:39, Huwebes ng umaga, isa sa lubhang na pinsala ang Barangay Punta. Sa mga video at litrato ni Mark Daniel Kabugaw, kita ang matinding sira ng kanilang bahay. Kwento ni Kabugaw, natakot sila sa lakas ng lindol. Nawalan din ng supply ng kuryente sa lugar. Sa lakas ng lindol, nagsilabasan ng munisipyo ang mga empleyado. It was traumatizing, really. Hindi lang lindol, but the danger of having landslides. Sa paunang tala ng lokal na pamahalaan, 3 ang kumpirmadong sugatan. Ramdam din ang lindol sa Liloan, Southern Leyte, kung saan bumagsak at humambalang sa kalsada ang malalaking bato. Nagkaroon din ng mga bitak ang bahagi ng Himayangan Road. Sa ngayon, pinag-iingat ang mga motorista sa pagdaan sa lugar. Dahil din sa lindol, nagkaroon ng landslide sa kabundukan ng Barangay Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Nakilala ang Barangay Ginsaugon dahil sa nangyaring malaking landslide roon noong 2006. Naramdaman din sa Cebu City ang lindol. Nagsilabasan sa mga classroom ang mga estudyante at guro ng Don Vicente Rama Memorial National High School sa Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Naramdaman nila ang paggalaw ng lupa habang nagkaklase. Niyanig naman ng magnitude 5.4 na lindol ang Siocon, Zamboanga del Norte. Bago magtanghali ngayong Huwebes, pinansila ang klase ng mga estudyante at nagsilabasan din ang mga empleyado ng munisipyo ng Siocon. Sapul din sa CCTV video ang pagyanig sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay, kung saan rinig pa ang ilang pagkalabog dahil sa lindol. Mabilis ding lumikas ang mga empleyado ng isang online teaching group sa takot, lalo't nasa ikalawang palapag sila ng gusali.